Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ibahin ang mga pangalan. Sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Siyam na taon ng panata ni Mang Kiko ang pagpapapako sa krus sa tuwing mahal na araw. Para sa kanya, mas lumalakas ang katawan niya sa tuwing gagawin ang panatang yun. Pakiramdam niya ay may kung anong kapangyarihang sumasanib sa kanya. Mula nang mapili siya bilang isa sa tatlong mapapako, hindi na siya nagkaroon pa ng kahit na anong sakit. Ayon sa kanya, biyaya ang pagkakapili sa kanya. Mabuti na lamang at hindi siya tumanggi noon. Sinabi niya noon sa kanyang pamilya na 2 beses lamang niya gagawin ang pagpapanat. Pumayag naman ang mga kapamilya niya sa binitiwan niyang salita. Ngunit nang dumating ang 3 taon, kung kailan titigil na sana si Mang Kiko sa pagpapapako sa krus, bigla siyang nanaginip na sinusundan daw siya ni kamatayan. Kaya naman, payag man o hindi ang pamilya, ipinagpatuloy niya ang panata. Pero sinabi niya sa kanyang sarili na hanggang 10 taon lamang ang kaya niya sapagkat tumatanda na rin siya. Ayaw man ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak, napilitan silang pumayag sa kapasyahan ng haligi ng tahanan. May kapayatan ang katawan ni Mang Kiko. Mahaba ang buhok na medyo kulot, na bumagay naman sa katauhan na kanyang pilit ginagampanan. Ang katauhan ni Hesukristo. Sa 9 na taon na pagganap bilang Jesus na ipinapako sa krus, hindi na nagpaputol pa ng buhok si Mang Kiko. Pinupusod na lamang niya ito upang hindi sagabal sa kanyang trabaho bilang isang panday. Sa bawat taon na ipinapako ang kanyang mga kamay, tila nasanay na si Mang Kiko sa sakit
Sa totoo lamang, ay parang hinahanap-hanapan ng kanyang katawan ang ganitong sakit taon-taon. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo, pare? Tanong ng kanyang kaibigan na si Mang Pedring. Hindi naman, pare. Pero ang pamilya ko, sila ang natatakot para sa akin. Pero sabi ko sa kanila, ginagawa ko to sapagkat iyon ang pananampalataya ko. Iyon ang paniniwala ko. Nananalig ako na gagabayan ako ng Diyos Ama. Sambit pa ni Mang Kiko. Ang tapang mo naman, pare. Hindi ba? Di ba? Ang sakit niyan. Taon-taon binubutas yung kamay mo. Tapos ngayong taon, humilom ng sugat. Bubutasin na naman yung kamay mo. Tugon pa ni Pedring. Hindi naman. Parang nasanay na kasi ko eh. Parang normal na. Parang normal na lamang yung sakit na yun sa akin, pare. Hindi na kasi bago sa akin yung ganung bagay eh. O siya, mauna na ako ah. Maya-maya lang eh. Magsisimula na ang prosesyon. O kaya, ikaw na muna ang bahala dito sa pandayan ah. Sambit pa ni Mang Kiko. Sige pare, yun lang pala. Panang bahala dito. Mag-iingat ka ah. Tugon naman ni Mang Pedring. Umalis na nga si Mang Kiko. At ito na nga ang huli niyang pagpapapako sa krus. Ang kanyang ika-10. Eksaktong 1:00 ng hapon. Sinimulan na ang pagpapahirap kay Mang Kiko. Hinahampas siya ng latigo sa likuran. At humuhulma ito. At bumabaon pa sa kanyang balat. Puno na ng dugo ang kanyang likuran. Habang pasan-pasan naman sa balikat ang mabigat na krus. Sumusunod naman sa kanya ang 2 pang ipapako sa krus na gumaganap bilang ang mga magnanakaw. At nasa prosesyon din ang mga lalaking nakatakip ng itim ang ulo, ang mga muka, at naghahampas sa kani-kanilang mga sari-sariling likuran. Kahit duguan na ang mga ito, ay patuloy lamang sila sa pagpepenitensya. Sa tabi ng daanan, maraming nanonood at ang iba ay may daladalang mga kamera.
Ang iba'y may mga binibidyohan pa ang kaganapan upang makuna ng larawan at ng video ang palabas na yun. Walang pakialam si Mang Kiko sa mga nanonood. Ganun din si nagpapahirap sa kanya. Ito na ang kanyang huling pagpapapako sa krus. Kung kaya't gagawin na niya itong makatotohanan. Kung dati-rati ay hindi ganun kalakas ang paghampas ng latigo sa kanyang likuran, ngayon ay siya na mismo ang nag-utos sa naghahampas sa kanya na lakasan niyon. At ganun nga ang nakikita ng mga tao sa paligid. Kahit hirap na si Mang Kiko, ay tinitis niya lamang ito. Nang dumating na sila sa bundok Kalbaryo, isa-isang pinako sa krus ang tatlo. Nauna ang dalawang gumanap na magnanakaw bago si Mang Kiko bilang gumaganap na si Jesucristo. At nang si Mang Kiko na ang ipapako, naramdaman ni Mang Kiko na biglang sumirit ang kanyang kamay habang ibinabaon sa kanyang mga palad ang pako na ibinabad sa alkohol. Kakaiba ang kanyang sigaw noong mga sandaling yun. Sa bawat pagpalo ng masos sa pako, ay unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Ngayon niya lamang ito naranasan sa loob ng 10 taon. Nang maipako na ang dalawa niyang kamay, ay pinagtulong-tulungan na ng mga gumaganap na senturyon na itayo ang kanyang krus. Nakita ng mga tao ang kalunos-lunos na kalagayan ni Mang Kiko. Humahalo ang pawis sa dugo. Ang buong katawan niya ay punong-puno ng sugat at latay. At umaagos din ang masaganang dugo nito mula sa kanyang mga palad. Akala ng mga tao kasama pa rin yun sa palabas. Ngunit ang katotohanan, kinakabahan na si Mang Kiko sa hindi normal na pagdaloy ng kanyang dugo mula sa kanyang palad. Sa 10 taon niyang nagawa ito, ngayon lamang ito nangyari sa kanya. Palagay niya ay hindi na ito normal. At baka maubusan na siya ng dugo. At kinakailangan niya pang mag-antay ng 2 oras bago bumaba sa krus. Kailangan kasing antayin ng 3:00 ng hapon. Subalit, hindi tumitigil sa pag-agos ng dugo
ni Mang Kiko na nagmumula sa kanyang mga palad at lalo pa itong sumagana. Unti-unti na niyang nararamdaman ang kakapusan ng paghinga. Ilang minuto lamang ang lumipas ay bigla na lamang siyang nagsuka ng maraming dugo. Nagpatuloy ito. Walang humpay. Naramdaman niya pati ang kanyang ilong at maging ang kanyang mga mata ay nagdurugo na rin. May nangyayaring hindi maganda sa katawan ni Mang Kiko. Gusto niyang humingi ng tulong at bumaba. Ngunit hindi siya makapagsalita. Patuloy siyang sumusuka ng pulang likido. Lumipas pa ang halos 10 minuto at unti-unting nagiging butot balat na ang payat na katawan ni Mang Kiko. Naalarma na ang lahat sa paligid. Kung kaya naman, halos panawan na ng ulirat si Mang Kiko at kitang-kita yun ng mga taong nanonood. Sapagkat lalong lumakas pa ang pag-agos ng mga dugo mula sa mga kamay ni Mang Kiko. Ngunit sa kabila niyan, ay pilit pa ding itinataas ni Mang Kiko ang kanyang ulo. At parang ipinaglalaban na huwag siyang tumungo. Ilang sandali lamang ay nagsipag-akyata na ang ibang gumaganap na senturyon. Inakyat ang krus ni Mang Kiko upang ibaba siya. Subalit, umiling si Mang Kiko na tila pinigilan ang mga taong nais tumulong sa kanya. Kasunod nun, ay tila bumubuka-buka ang bibig ni Mang Kiko na parang nagsasalita mag-isa. Mukhang nahihibang na si Mang Kiko. Ang didiliri na yan. Dami ng dugong umagos eh. Nahihibang na yan. Sigaw ng iba sa paligid. Kung kaya't muling sinubukan ng mga tao na sakloloan si Mang Kiko. Subalit sa ikalawang pagkakataon, ay tiningnan niya ang mga taong nais tumulong sa kanya. At saka makahulugang umiling lamang ito. Tila pagtanggi sa mga nais magbaba sa kanya mula sa krus. Nananatiling nakabayubay lamang sa krus si Mang Kiko. Hilakbot na ang mga tao sa kanilang natatanaw. Ang iba'y natataranta na. Ngunit ang kasunod nun ay tila humina na ang pag-agos ng dugo mula sa mga kamay ni Mang Kiko. At unti-unti itong umampat hanggang sa tuluyan ng tumigil ang pagdurugo nito.
Gulat na gulat ang mga tao. Subalit ang iba naman ay iniisip na palabas lamang ang lahat ng ito. At sa kabila ng kinasapitan ni Mang Kiko, ay naabot ni Mang Kiko ang 3:00 ng hapon. Nang walang ano-ano, ay biglang may lumuhod sa harapan ng krus ni Mang Kiko. Isang lalaki. Tiklop tuhod itong umiiyak at humihingi ng tawad. Hindi naman maunawaan ng mga tao ang nangyayari. Subalit, patuloy lamang ang lalaki na humihingi ng tawad at nakaluhod sa harapan ng krus. Nang matapos ang penitensya, ay saka pa lamang ibinaba mula sa krus si Mang Kiko. At agad-agad na dinala sa pagamutan at agad pinatingnan. Mabuti na lamang ho, Mang Kiko, at hindi ka napaano. Bungad ng doktor sa kanya matapos suriin si Mang Kiko. Ayon sa doktor, ang pako na ginamit kay Mang Kiko ay may lason. Imbes alkohol ang ginamit sa pinagbabara ng pakong ginamit kay Mang Kiko, ay isang lason ang ginamit. At pinatotohanan yun ng doktor na sumuri kay Mang Kiko. Nalabis ikinagulat ng doktor sapagkat mahimalang nabuhay si Mang Kiko. Napag-alaman din na ang lalaking lumuhod sa harapan ng krus ni Mang Kiko ay ang kapatid nitong lalaki. Inilahad naman ni Mang Kiko ang kanyang naranasan habang nakabayubay sa krus. Ganun po pala. Ganun pala yun. Kaya pala, nung nakapako ako sa kalagitnaan pumingi na ako ng tulong sa Diyos Ama. At maya-maya lamang ay nakaramdam ako ng parang may humaplos sa aking balikat. Pagkatingin ko kung sino yun, ay napakaliwanag ng bagay. Hindi ko maaninagan man lamang ang kanyang muka sapagkat napakaliwanag. Pero ang haplos na yun ay parang sa isang iglap lamang naglaho ang lahat ng aking nararamdaman. Naglaho ang lahat ng hindi ka nais-nais na nararamdaman ko. Biglang naglaho. Kung ang pagpepenitensya ko ay parang palabas lamang ayon sa iba, pero sa aking kaibuturan, ito ay tanda ng aking marubdob na pananampalataya sa Diyos Ama. Sambit pa ni Mang Kiko.
Si Mang Kiko naman ay ligtas na nakauwi sa kanyang pamilya. At mahimalang walang natamong pinsala sa katawan. Ang kanyang kapatid naman ay labis na nakonsensya. Ito ay sumuko sa pulisya at nakulong ang kapatid ni Mang Kiko na pinlano siyang paslangin upang masolo ang pandayan ni Mang Kiko. At sa puso ni Mang Kiko ay pinatawad na niya ang kanyang kapatid. Kagaya ng pangako ni Mang Kiko, ay ito na sana ang kanyang huling taon ng pagpepenitensya. Ngunit sa kabila ng himalang nangyari sa kanya, ay nais pa sana niyang tumuloy sa pagpepenitensya, subalit ipinagbawal na ng kanilang mayor ang gayong pagpepenitensya sa kanilang lugar. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss.
Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.